Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ng 105.1 Brigada News. Tungkol ito sa pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Ano bang dahilan? Nagsalita na po ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Basahin ko Isinisisi ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga isyong korupsyon bilang isa sa mga dahilan ng muling paghina ng peso na bumagsak sa 59.13 pesos kada isang dolyar. Ayon sa Bangko Sentral, umabot pa sa 59.2 pesos ang isang dolyar sa intraday trading, dahilan upang ituring ito ng mga analyst bilang isa sa pinakamahinang currency sa Southeast Asia ngayong buwan. Huli itong nangyari noong December 19 ng nakaraang taon. Maaari umanong nangangamba ang merkado sa posibleng paghina ng ekonomiya, dulot ng kontrobersya sa mga infrastructure spending, gayon din ang inaasahang karagdagang pagluwag ng monetary policy ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So ito yung mismong Bangko Sentral nang nagsalita. Korupsyon ang dahilan. Parehas sa sinasabi ng dating Deputy Governor ng Bangko Sentral, isang ekonomista, si Ginoong Diwa Ginugundo. Ang dahilan, sabi niya, is bad governance. Masamang pamumuno. Tatak ng bagong Pilipinas. Ang gaganda ng pangako. Punong-puno ng pag-asa. Malala ko pa, June 30, 2022, nung manumpa ang Pangulong Marcos Jr. Sabi ko, ito na ang simula. Bayan babangon muli. Yan ang pangako Tandang-tanda ko pa yung speech niya nung June 30, 2022. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. Di ba? Pinalakpakan natin yun But after 3 years, nabudol tayo. Iba pala ang pangarap niya Ano bang pangarap niya? Yung Pilipinas, ito na ngayon, ang pangarap ng Pangulo. Unang executive order niya, tignan nyo, binuwag niya ang Presidential Anti-Corruption Commission. Commission. So, anong ibig sabihin nun? Wala siyang intensyon na labanan ang korupsyon. Pinabayaan niya. Huwag niyang sabihin na, bakit tayo nagkaganito? Ganon ang Pangulo natin. Reactionary ang tawag ko dyan. Saka lang siya kikilos pag nandyan ng problema. O ano ba ang kasabihan? Di ba may kasabihan na, an ounce of prevention is worth to a pound of cure. Habang wala pa yung problema, example, sakit. Ako ngayon, hindi ko hintayin na magkakasakit ako. So far, so good. Magandang aking pangangatawan. Bakit? I'm taking preventive measures para hindi ako magkasakit. Ganon din itong panggobyerno natin ngayon. Ang Pangulo, wala siyang preventive measures. Relaxing. Happy-go-lucky lang. Biyahe-biyahe lang. O ano yung
inannounce ng DFA. October 30 to November to, biyahe na naman siya. Katatapos yung biyahe niya sa Malaysia, biyahe na naman siya sa South Korea. Ano lang, ang laking pondo nila, biyahe lang. Anong mangyayari sa Pilipinas? Bahala na kayo dyan. Pag nagka-problema, bakit tayo nagkaganito? Kaya, ganon. Sayang, hindi tayo naniwala sa ating tatay dugong noon. Na-record ko, napanood ko ulit yung speech ni Tatay Digong. Sabi niya, wag niyo akong sisihin, balang araw, basta sinasabihan ko lang kayo. Nasa inyo yan, basta mahinang leader yan. Pagdating ng panahon, wag niyo akong sisihin, nagsabi ako. Weak peso because of our very weak leader. Yan ang nakikita ko lang, opinion ko lang ito. Sa iba siguro, ang daming mga post ngayon na ang Pangulo, ang pinaka-the best na presidente, nang dahil sa Pangulo, naibalik ang dignidad at karangalan ng Pilipino sa buong mundo. It's a battle of narrative now. Daming mga trolls praising the president. Yeah, sige lang. Bahala ng taong bayan. Basta ko, ito lang nakikita ko. Kawawa ang taong bayan. But, magtiis tayo. Binutuhan natin eh. Ako, kaya kong magtiis hanggang 2028. Kaya lang, ang sabi, after the storm comes the sunrise, sunlight. Babangon ulit tayo, 2028. Konting tiis na lang, mga ka-DDS. Babalik ang isang Duterte sa Malacanang. At yan na, ang tunay na leader na nakikita ko, VP Sara. Bakit kasi, hindi na lang nagdiretso si then Mayor Inday Sara na nagkandidato noong 2022. Kasi kung nagkandidato sana siyang pang-presidente, di walang Bongbong Marcos ngayon na presidente. Kaya lang, Romans 8:28, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. May purpose ang Panginoon na lahat ng ito. So, magtiis lang muna tayo. On the right time, darating tayo sa progress, development na ating inaasahan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Kuya ang natagaan og yero si nanay, yang gitabangan kay tigulang na manggod. So siya ang nagdala sa yero ni nanay. Klaro gid yan. Si nanay ang tag-iya sa balay. So muna ni ang itsura sa balay ni nanay. Sa tagaan og yero oh. Muna ni ang itsura sa iyang atop. Mga dagko na gid kay busto to oh. Para yung labi pinang kapidig. Nagid kaayo, mga dagko na gid ang buslot. Pinanhuli panda. So kini si nanay, kulang na ni siya og siya ang nagpuyo ani. Ining balay nga inani na ang itsura sa atop. Nanay, pila na ni katuig nanay ang imong balay? Nga inani na ang itsura. Pilo ni gali, uy, unga ida eh. Pila na nanay ni katuig nanay? 21 ni gali na tuig. 21 na katuig. So, ikaw ra ani nanay nagpuyo? Ikaw ra ani nagpuyo ning balaya? Dili na kay si nanay ka dungog. Kuan. Imong apo? Kung ang mga apo kay gatrabaho man na sila. Oh, pila ka bukang yung apo nanay nga gatulugan si mo ah? Opat. Upat ka buok. So, pila na rin nanay mong edad? 85. 85 na si nanay. So, inaani na ang itsura sa iyang atop. Salamat to Ginoo ta naka-atop kuha. Na-license so atop ko yan nga ladakon. So, si nanay, dili siya kabalo mag Bisaya. So, tadaan lig siya. Salamat daw sa Ginoo sa nagtabang daw sa sin nga makaatop na siya. Kay ani naman gid ang itsura sa iyang balay. So, mag-atop na ni karon si
kuya. Kay gitabangan lang ni si nanay kang kuya, sayang apo. So salamat kayo nanay. Salamat.